Ay, nakalive na tayo. Okay na po, ayun na tayo. Okay po. Sige po. Ay minalangin. All praise to the Most High. Hallelujah. Our Father which art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Yada. Start na tayo up. Lahat ng papuri ay binibigay namin sa ating The Most High. Ang totoong pangalan ay Yahweh. Sa ngalan ng kanyang buktong na anak na si Hamashiach, Yahweh, o tinatawag nilang Hesus Kristo. Maligayang araw ng Sabat, Shalom, Yesarala. All praises, glory, and honor to Yahweh, in the name of Hamashiach, Yahweh. Shalom, brothers and sisters. In our true nation, Israelite congregation, and all the 12 tribes of Yasharala that are scattered in all corners of the earth. Ako po si Brother Art, kasama ko po sila Brother Yaman at Bro Daniel. Pakilala kayo, Art. Hello, Brother Yaman po. Shalom. Brother Dan po. All praise to the Most High. Our topic for today is Grace from God is Running Out, Part 2. Sa Tagalog, paubos na yung grace ng ating Abayahawa. Kasi dahil sabi sa Luke chapter 12 verse 35, maging handa kayong lagi at panatiling maluwanag ang inyong mga ilaw. Yun, sabi sa Luke chapter 12 verse 35. Kasi ito kasi sinasabi sa Mateo 25 verse 8, sinasabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Andap-andap na ang mga ilawan. Ayun, di ba? Kasi dahil hindi sila naniniwala sa mga kautosan ng ating Abayahawa, yung mga ilawan nila, yung grace na ibigay sa atin ng ating Abayahawa, paubos na. Diba? Unti-unti na siyang nauubos dahil sinasayang natin yung grace na ibinibigay sa atin ng ating Abayahawa. Kaya ang pinaka-purpose ng topic natin ay huwag nating hayaang maubos yung ating ilawan. Panatilihin nating maliwanag yan. Kasi yung grace ng ating Abayahawa ay nauubos din. Basahin natin yung first scripture. First scripture natin, Romans chapter 6 verse 14. Romans chapter 6 verse 14, it reads, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, dahil kayo wala na sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ayan, di ba? Tatlong mahalagang words yung dapat nating intindihin dyan. Una, yung sapagkat hindi na dapat maghari sa atin yung kasalanan, hindi na daw dapat maghari sa atin yung kasalanan.
Pero sinabi dyan ni Apostol Paul, may kasalanan pa rin, hindi pa rin nawawala. Hindi lang dapat maghari sa atin yung kasalanan. Yung pangalawang words dyan na dapat nating maintindihan, yung kautusan. Sinabi dito yung binasura na ba ni Apostol Paul at ng Isaya ang kautusan? Hindi yan yung ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin ng sinasabi ni Apostol Paul na hindi na dapat, wala na dapat tayo sa ilalim ng kautusan, yun yung ang ibig sabihin nun, yung animal sacrifices. Wala na dapat tayo sa yung animal sacrifices at yung law of sin and death. Yun yung mga nawala na sa atin. Yun yung mga tinanggal. At hindi yung kautusan ng ating abayahawa. Ipapaliwanag natin yan at patutunayan. Yung pangatlong words, yung biyaya, yung ano ba ibig sabihin ng biyaya? Yan, pinakamagandang example dyan, yung grace period. Di ba? Kapag yung grace period, binibigyan tayo ng grace period, binibigyan tayo ng palugit ng ating abayawan na para magbago tayo, talikuran natin yung mga kasalanan natin. Kasi kapag hindi tayo nagbago, hindi natin nalikuran yung kasalanan natin, mauubos yung grace period na yan. Pag dumating yung due date, ibig sabihin yung kapuukin na yan. Wala na. Tapos na yung grace na ibinibigay sa atin ng ating abayahawa. Ito pinakamalagang example yan. Kaya ang lagi nating tandaan, yung kautusan na sinasabi dyan na inaalis, yung animal sacrifice, at saka yung law of sin and death. Bakit pa wala na tayo sa animal sacrifice at sa law of sin and death? Dahil, ang sagot dyan, dahil hindi na tayo kayang palayain ng animal sacrifice na yan. At ng law of sin and death na yan. Basahin natin yung yung sinasabi ni Apostol Paul dito. Sa Acts 13:38-39. Acts 13:38-39, it reads, dapat yung malaman mga kapatid na sa pamamagitan ni Yahushua Jesus ay ipinangangaral sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. 39, at ang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay pinalaya na sa lahat ng pagkakasala. Na mula sa mga ito ay hindi kayo kayang palayain ng kautusan ni Moses. Ayan, tatlong words ulit dyan yung dapat nating tandaan, yung forgiveness of sin, at saka yung faith daw, yun yung nagpapalaya sa atin sa mga kasalanan. Faith natin sa ating Hamashiach Yahawashai o tinatawag nilang Jesucristo. Yung pangatlo, yung law of Moses na naman, yung kautusan ni Moses na naman ang dyan, ang sinabi dyan ni Apostol Paul, hindi daw yung nakakapagpalaya ng ating mga kasalanan. Yung kautusan ni Moses na ibig sabihin ay yung mga animal sacrifices at yung mga law of sin and death. Para mas maintindihan natin, ano ba yung kasalanan? Ano ba yung kasalanan? Basahin natin yung 1 John 3 and 4 up. Yaman. Sige, 1 John 3:4. Ang bawat nagkakasala ay lumalapag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglapag sa kautusan. Ayan, di ba? Ang bawat kapag lumabag ka sa kautusan ng Diyos, yun yung kasalanan. Ano ba yung kautusan ng Diyos? Yun yung law, status, and commandments. Yan yung first 5 books of the Bible, yung tinatawag na Torah, yung Deuteronomy, ay yung Genesis, Deuteronomy, Exodus, Leviticus, Numbers,
Yan yung first 5 books of the Bible. Kapag lumabag ka dyan, yan yung kasalanan. Nung panahon ni Moises, yung sa Law of Moses, kapag what happened if you broke the law of the Most High? Anong mangyayari kapag nilabag mo yung kautosan ng ating kabayawa? Ano ba yung kabayaran sa ating mga kasalanan? Ano-ano ba yung mga kabayaran sa ating mga kasalanan kapag nilabag natin yung kautosan ng ating abayahawa? Basahin, isa-isahin natin yan para malaman natin yung sinasabi niya Apostol Paul na wala na daw tayo sa ilalim ng kautosan. Wala na daw tayo sa animal sacrifices at sa mga law of sin and death. Wala na daw tayo doon kasi ano ba yung kabayaran natin kapag nagkasala tayo nung panahon ni Moises? Isa sa mga kabayaran ng kasalanan natin sa panahon ni Moises. Basahin natin yung Leviticus chapter 4 verse 2 and 3. Basahin nyo ako. Leviticus 4 verse 2, chapter 2 verse 3, chapter 4 verse 2 and 3. Sabihin mo sa bayang Israel kung ano ang dapat nilang gawin kapag sila'y nagkasala o hindi sinasadyang nakalabag sa alinmang utos ni Yahweh. Kung ang nagkasalay ang pinakapunong pari at nadamay pati ang sambayanan, mag-aalay siya ng isang batang toro na walang kapintasan bilang handog para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan. Isa sa mga dapat na yung na ano ba tawag yun? Pagtubos sa mga kasalanan, kapag yung sinasabi sa Leviticus chapter 2 verse 2 and 3, verse 2 and 3, yun yung mga kasalanang hindi sinasadya. Ang ang kabayaran ng kasalanan diyan, yung mag-aalay ng animal sacrifice katulad ng batang toro. Yan, mag-aalay sila ng batang toro. Yan yung ang kasalanan nila diyan, yung na nagkasala sila ng hindi sinasadya. Kaya ang pinapagawa sa kanila ng ating bayawa, mag-alay sila ng animal sacrifice. Yung mag-aalay sila ng mga batang toro, yung mga kambing, mga hayop, di ba? At saka yung mga ibang kasalanan katulad ng pagsisinungaling, pagnanakaw, paghawak sa mga maruruming bagay. Ang kabayaran diyan yung pag-aalay ng mga hayop, animal sacrifices. Diba? Pero sa mga mabibigat na kasalanan katulad ng pag-broke sa Sabat. Anong kabayaran sa kasalanan ng paglabag sa Sabat? Pagka nagtrabaho ka at saka kapag ka may ginawa ka sa araw ng Sabat, anong kabayaran? Basahin niyo Exodus 31:14-17. Exodus chapter 31 verse 14 to 17, it reads, "Ipangilin ninyo ang araw ng pamamahinga, sapagkat ito'y sagrado. Papatayin ang sinumang hindi na magpahalaga rito. Iwalag ang sinumang magtrabaho sa araw na ito. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit ang ikapitong araw ay araw ng ganap na pamamahinga at nakalaan para sa akin. Papatayin ang sinumang magtrabaho sa araw na iyon. Ipangilin ito ng lahat ng inyong salinlahi bilang tanda ng tipan. Ito'y isang palatandaan ko at ng bansang Israel.
At ito'y mananatiling habang panahon, sapagkat sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit at ang lupa, at nagpahinga ako sa 7th araw. Kan. Kaya yung pagka nilabag mo yung araw ng Sabat, hindi ka mapapawalang sala ng animal sacrifice. Kasi ang sabi ng ating Abayawa, mabigat na kaparusahan yan. Kamatayan ang kabayaran ng kaparusahan ng paglabag sa araw ng Sabat. Stone to death. Babatuin ka ng bato ng mga taong bayan hanggang sa mamatay ka. Kaya kapag binalikan ulit natin tong Acts 13:38 na hindi tayo kayang palayain ng kautusan ni Moses. Yung kautusan ni Moses, yun yung ang simbolo nun, yun yung animal sacrifice. Hindi tayo kayang palayain ng yung pag-animal sacrifice lang sa mga paghahandog ng mga hayop sa mga mabibigat na kasalanan. Kasi Exodus 31:14-17, kapag nilabag mo yung araw ng Sabat, hindi ka patatawarin. Papatayin ka, stone to death na. Stone to death agad. Hindi ka maisasalba, mapapalaya ng animal sacrifices or kautusan ni Moises. Yun yung ibig sabihin sa Acts 13:38. Ano pa ba yung yung mga mabibigat na kaparusahan? Hindi lang yung yung paglabag sa araw ng Sabat. Kailangan natin yung Leviticus 20:10. Ayan. Bro, naman. Leviticus chapter 20 verse 10. Bro Yaman, kayo naman. Ay, ako ba? Leviticus 20 verse 10, ang lalaking mga malunya sa asawa ng iba ay dapat patayin, gayon din ang babae. Ayan, di ba? Same lang yan ng ng breaking of Sabbath, di ba? Kapag binirake mo yung yung kautusan niyan, pag nangalunya ka, adultery sa English, tama ba adultery? Hindi ka mapapawalang sala ng animal sacrifices. Hindi ka mapapawalang sala ng paghahandog ng mga hayop. Kamatayan ang kabayaran ng adultery or pangangalunya. Stone to death. Stone to death yan. Kaya kapag binalikan ulit natin yung Acts 13:38-39, at lahat ng sumasampalataya kay Yahweh ay pinalalaya na sa lahat ng pagkakasala. Lahat ng pagkakasala, ng grace ng ating Misaya Yahweh na magbago, na baguhin, na magsabat tayo. O kaya wag tayong mga lunya, wag tayong mag-adultery. Binibigyan tayo ng pagkakataon. Binibigyan tayo ng grace period. Kasi dahil hindi tayo kayang palayain ng kautusan ni Moses, palitan natin, hindi tayo kayang palayain ng animal sacrifices. Kasi kapag lumabag ka sa mabibigat na kautusan, ay mabibigat na kasalanan, stone to death agad. Kaya hindi tayo kayang palayain ng kautusan ni Moses. Ang ibig sabihin yan, animal sacrifices. Di ba? Pa ako. Meron pa dito, Ito pa ako pwede? dagdag ka. Exodus 21:15, tira mo Exodus 21:15, basahin mo daw ako. Exodus 21:15. Alam mo, Kaptan, At saka Exodus 21:17. 21. English yung ito. Okay lang? Sige.
Exodus 21. Kasi, bro, Tagalog meron? Tagalog mga bro? Okay lang po. Tagalog Eh, bro. tungkol sa ano yan, sa magulang. Hindi, sige ako na. Ano yan? Tungkol sa magulang yan eh. Pagka hindi natin ginagalang yung mga magulang natin, meron ding verse na papatayin din. Kahit Sino mang magmura sa Exodus chapter 21 verse 17? Sino mang magmura sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. saka yung 15 act, Ang 15. Sino mang magbuhat ng kamay sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. di ba? Pero din, pagka sa mga magulang natin na stone to death din. Ngayon yung mga sinano talaga na wala nang tinaalangan ng operan kasi meron talaga mga kasalanan na put to death talaga. Pero naitahan natin, di ba, yung dumating yung Messiah siya, di ba? Yung babae na nangangulo niya, di ba, si Magdalena. Yun, ganun tayo pinatawad na hindi siya stone to death yung babae. Hindi siya na stone to death, di ba? Yun yung grace na ganun tayo yung niligtas ng ating Messiah Yahweh siya. Kasi yung kabayaran ng kasalanan ng matay, pero yung kaloob niya, Romans 6:23, di ba, ang kaloob Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng pananampalataya, di ba? Yan, ganun siya. Yun sa binato, di ba? Sinabi niya sa huli, huwag ka na magkakasala. Huwag ka na babalik sa pangangalo niya. Ibig sabihin, To sin no more, di ba? Dahil yun ang mga kautusan. Kaya sabi din na na hindi na kayo alipin ng kasalanan, di ba? Kasi ganun nga. Tama. Okay, sige. Dagdagan pa natin. Kaya patuloy. Dagdagan pa natin Deuteronomy 20:13. Ay, Leviticus 20:13. Yan, basa. Leviticus chapter 20 verse 13. Ang lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki ay gumagawa ng karumaldumal na gawain at pareho silang dapat patayin. Ayan, sa English, homosexuality. Yan. Ang kabayaran niyan ay kamatayan, stone to death. Kapag nakipagtalik ka sa kapwa lalaki o kaya kapwa babae. Yan. Hindi ka kayang palayain ng animal sacrifices. Kapag homosexuality, nakipagtalik ka sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae. Hindi ka kayang palayain ng pag-animal sacrifices lang. Kaya dito, ulitin natin tong Acts 13:39. Kailangan natin sumampalataya sa ating Yahweh siya para mapalaya tayo sa lahat ng kasalanan, kahit mabibigat na kasalanan. Pero huwag na nating ulitin, di ba? Kan. Tapos kasi dahil hindi tayo kayang palayain ng kautusan ni Moses. Yung animal sacrifice, kasi kapag mabigat nga yung kaparusahan, stone to death na. Di ba? Kan. Hindi tayo kayang palayain. Kasi nga stone to death yung gagawin sa atin kapag nangalunya tayo. Homosexuality. Pagbe-break ng Sabbath, di ba? Stone to death agad, wala nang grace, di ba? Tama. Kan. Ano ba sunod na verse? Maganda nga po 'yan, di ba? Talagang doon sa panahon ni Moses, talagang hindi talaga tayo mapapawalang sala. Talagang yung pala naintindihan ko yung mabibigat, wala na talagang animal sacrifice doon sa mabibigat na pagkakasala katulad ng breaking of the Sabbath. Yung 10 utos. Yung 10 utos, puro yan, stone to death yan.
Stone to death. Oo. Puro stone. Yung 10 utos. Kan. Pero yung mga sinasadya, yung mga hindi sinasadya, yung pala yung ano no, yun lang yung aalay, yung sacrifice, animal sacrificing. Oo. Yung mga hindi sinasadyang kasalanan. Okay. Malinaw. Basahin natin yung idolatry. Tama pa natin yung idolatry. Basahin mo up. Deuteronomy 30. Royaman, kayo. Aba, Okay. ako? Kan. Sige. Deuteronomy 13, 6-9. Sino man ang lapitan ng kanyang kapatid, anak, asawa o matalik na kaibigan upang lihim na hikayating sumamba at maglingkod sa mga Diyos-Diyosang hindi naman niyo kilala o kaya sa Diyos-Diyosan sa lupaing pupuntahan ninyo, maging malapit o malayo, huwag niyo siyang pakinggan, huwag niyo siyang kawan, pagtatakpan. Sa halip, patayin niyo siya. Ang nilapitan, ang unang babato sa kanya, pagkatapos ay ang taong bayan. Kan, di ba? Kahit kamag-anak mo, kahit kamag-anak, kahit kapatid, kahit anak, kahit asawa o matalik na kaibigan. Di ba? Walang sinasanto yung ano na yan, yung kasalanan na yan, napakabigat yan. Stone to death agad. Di ba? Kaya pagdating sa ating misaya na yung pagkakasala natin, pwede pa tayong makalaya sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran sa ating abayahawa sa pangalan ng ating misaya Hawasay na hindi kayang gawin o hindi kaya tayong palayain sa animal sacrifices na itinuro sa atin ng ating abayahawa sa pamamagitan ni Moises. Yun yung ibig sabihin, yun yung mga nawala. Pero yung mga kautusan, hindi po yun nawala. Bakit? Paano natin nasabi na hindi nawala yung mga kautusan? Basahin muna ulit natin yung Romans 6:14. Ulitin natin. Romans 6:14, it reads, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, dahil kayo wala na sa ilalim ng kautusan, yung animal sacrificing, kundi nasa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos. Kan. Ibig sabihin ba niyan, binabasura na ng ating abayahawa at ng ating misaya Yahawa sa yung kautusan? Ha? Binabasura na ba? Basahin natin yung susunod na verse. Nandiyan yung sagot sa susunod na verse. Sige, basa. Akyaman. Yun. Ayun. Malaya na ba tayong magkasala dahil wala tayo sa ilalim ng kautusan? Kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Hindi. May dito Kaya nagpupos ako ng mic. Kan, di ba? Sinabi dito ni Apostol Paul, malaya na ba tayong magkasala? Kasi under grace na tayo Di ba? Lahat ng kasalanan natin pinatawad na ng ating misaya Hawasay. Di ba? Pero ano sabi ni Apostol Paul? Hindi. Ha? Yan yung sabi ni Apostol Paul, hindi. Romans 6:23, wait lang Romans 6:23. Kasi ano ba yung kabayaran ng kapag hindi tayo, pag hinayaan natin yung mga kasalanan sa atin? Basahin mo 6:23. Romans chapter 6:23, it reads, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Yahawasyai, Jesus na ating Panginoon.
Kan, di ba? Kapag paulit-ulit natin na hindi tayo na sinasadya natin yung paglabag sa mga kasalanan natin, di ba? Yan yung yung kabayaran, yung kamatayan, yung kabayaran sa ating mga kasalanan. Hebreo 10:26, 27. Basahin mo up. Ako na bababa. Sige. Sige po. Hebrews chapter 10 verse 26 to 27. It reads, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. 27, ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Ayan, di ba? Napakalinaw, di ba? Matapos natin malaman at tanggapin yung katotohanan at sinasadya pa rin natin yung pagkakasala, hindi na ulit mag-aalay ng handog ang ating Diyos. Isa lang yung alay niya, yung Isaya. Hindi na ulit, wala nang ibang alay pa. Ang na lang sa atin, ang naghihintay na lang sa atin yung paghukom. Kung nagpapatuloy pa rin tayo sa sadyain yung ating mga kasalanan. Paghukom na. Tutupukin na tayo ng apoy. Di ba? Kan. Kasi nga, di ba dati pag yung nagkasala, di ba? Yun nga. Kaya kabayaran ng kasalanan, mamatayan, di ba? Yun. Kasi pag nagkasala ka, pag yung samba ka sa ibang Diyosan, sa pangangalo niya, stone to death ka kagad. Pero dahil sa kagandahang loob niya, yun, hindi dahil na stone to death. Hanggang ngayon, nasa biyaya tayo ngayon. Buhay natin ngayon. Diba? Ngayon, magandang loob sa atin. Lalo nanampalataya sa Kanya, diba? Kasi sa Kanya, sa Misaya ka nanampalataya, ganun. Kung paano niligtas yung babae, na hindi ka na na-stone to death, hindi ka na babayad ng kasalanan para mamatay. Yun. Naligtas ka na niya. Di ba? Nung naniwala natin yung babae, naligtas siya ng Misaya. Ganun din tayo naligtas. Tapos yun, sabi doon na, go sin no more. Di ba? Yun. Ganun din tayo. Kaya ang ganda ang loob na binigay sa atin sa pamamagitan ng ating Misaya. Ikaloob na buhay na walang hanggan. Kanak. Balikan ulit natin yung Romans 6:14. Pabasa ulit ha. Romans chapter 6 verse 14, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, dahil kayo wala na sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Sinabi ni Apostol Paul dyan, wala na daw tayo sa ilalim ng kautusan. Sino ba yung nasa ilalim ng kautusan? Sino ba yung pinakausap ni Apostol Paul dyan? Yan ba yung lahat ng tao? Kasi sabi niya, wala na daw tayo sa ilalim ng kautusan. Kanino ba ibinigay yung kautusan? Sa lahat ba ng tao? Sa lahat ba? Basahin natin yung ito. Kung talagang lahat ng tao yan, alamin natin kung ano yung sinasabi sa kautusan. Kung sino-sino ba yung nasa ilalim ng kautusan. Basahin natin itong Psalm 147:19-20. O basahin ko nga po. Psalms 147 chapter 147 verse 19 to 20. Kay Jacob niya ibinigay ang lahat ng tagubilin, ang tuntunin, mga aral. Ibinigay sa Israel ang ganitong karapatan
ay wala ang ibang bansa, sapagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin si Yahweh. Kan. Ayan, no? Sabi sa sa Psalm na ang ibinigay ang kautusan dito, ibinigay lamang sa Israel. Wala raw karapatan yung ibang bansa kasi hindi nila alam yung mga kautusan na ibinigay ng ating Yahweh sa Israel. Sa Israel lang ibinigay yung kautusan. Kaya kapag binalikan ulit natin yung Romans chapter 6 verse 14, dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, ang inaano dito, ang tinutukoy dito ng ating Apostol Paul, mga Israelita ang tinutukoy niya diyan. Wala siyang tinutukoy diyan na hindi Israelita kasi wala na daw yung kausap niya diyan, wala na daw kayo sa ilalim ng kautusan. Kayong mga Israelita, kasi sa inyo ibinigay yung kautusan, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Kaya ang kausap ni Apostol Paul dyan, mga Israelita lang, hindi niya kausap yung mga ibang bansa, mga ibang lahi. Diba? Hanapan natin ng prinsip yan. Yung kan. Nakapagtaka din yung mga ibang mga ibang lahi, mga ibang religion, no? Kasi dinaano nila, wala na sila sa ilalim ng kautusan. Namatati mo sila sumusunod sa mga kautusan, no? Oo nga. Tapos sa alam pa nila na hindi din sila yung binigyan ng mga kautusan. Tapos gagamitin din nila yan na hindi na tayo sa ilalim ng kautusan. Gulibin nila, no? Nahirapan sila makaintindi, no? Hindi pa nga sila sumusunod eh. Sinasabi na agad nila wala na sila sa kautusan. Hindi pa nga sila sumusunod eh. Di ba? Sumunod muna sila bago nila sabihin na wala na sila sa ilalim ng kautusan. Di ba? Saka hindi naman sila binigyan ng mga kautusan. Israel naman talaga yung binigyan ng mga kautusan. Di ba? Hanapan natin ng prinsipyo. Sige. Leviticus 26:46. Basahin nyo, Basahin mo, bro. Ayama, ikaw na muna magbasa. May na. Sige. Leviticus 26:46. These are the statutes and judgment and laws which the Lord made between him and the children of Israel in Mount Sinai by the hand of Moses. Ayan, di ba? Yung law, status, and commandments ng ating Yahweh ay binigay lang sa between children of Israel. Walang nilagay dyan na children of Ismael. Wala naman nilagay dyan children of Edomites, di ba? Ang nakalagay dyan, children of Israel, yung law, status, and commandments. Yan yung binabanggit ni Apostol Paul sa Roma chapter 6:14 na wala na daw tayo under the law of God. Yung ibig sabihin, yung mga Israelita wala na raw sa kautusan ng pag-animal sacrifice at saka law of sin and death. Yung mga Israelita lang yun. Hindi sinabi doon na yung kautusan ay para sa lahat. Di ba? Ito yung precept, yung Leviticus 26:46 na sa mga Israelita, children of Israel lang ibinigay sa mga Israelita lang ibinigay ang kautusan ng ating Yahweh, di ba? Ito pa ako, kala nyo wala sa New Testament. Hanapin natin kung kanino ibinigay yung kautusan. New Testament app. Kanino ba ibinigay yung kautusan? New Testament. Ano? Sige po. Romans 9:4.
Sila'y mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatang maging mga anak niya. Pinakita rin niya sa kanila ang kanyang kaluwalhatian. Sa kanila nakipagtipan ng Diyos, sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang panuntunan sa pagsamba at ang kanyang mga pangako sa mga Israelita. Kan, di ba? Mismong si Apostol Paul yan, si Apostol Paul yan na sinasabi niya, sa mga Israelita lang ibinigay ang kautusan. Kaya pagdating sa Romans chapter 6 verse 14, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Ang tinutukoy dyan ni Apostol Paul, yung mga Israelita. Wala nang ibang tinutukoy si Apostol Paul dyan. Kasi sa Romans chapter 9 verse 4, pinako niya na mga Israelita lang ang ibinigay yung kautusan. Hindi lang mga kautusan, kung pakikipagtipan, yung covenants, yung pagsamba, pangako. Ano ba yung pangako sa English? Promise. Promise. Yan na. Kan. Diyan ang dami yung tira mo, di ba? Diyan yung covenant, sabi nila, covenant keeper daw sila, ano? Pero diyan, yung mga Israelita lang dito yung covenant keeper eh. Saka yung mga yung may kanya-kanya silang pagsamba, napakaraming religion, pero sabi diyan, yung Israelita lang dito yung binigyan ng panuntunan ng pagsamba. Di ba? Sa kanila lang din daw yung pangako sa mga Israelita. Hindi sasabihin na ibang religion na may pangako sa kanila yung Diyos na ganyan. Sa Israelita pa rin yung pangako. Diyan lahat eh. Diba? Mga Basahin ko ulit. maging anak. Sige. Malinaw talaga na ito may tinutukoy ang tinutukoy ni Apostle Paul, may tinutukoy siyang mga tao talaga, specific na tao. Sila'y mga Israelita na binigyan ng Diyos na karapatang maging mga anak niya. Ipinakita rin niya sa kanilang kalwalhatian. Ayun, malinaw. Isa natin, di ba, yung karapatang maging anak, di ba? Yung pagiging adoption yan eh. Di ba? Siyempre, yung nila, mga Gentile to, adoption na sila, mga anak na rin daw sila. Pero dyan, Israelita pa rin yung tinutukoy talaga. Di ba? Tapos yung kalulatian, nakita nila yan. Kasama nila yung Diyos eh. Kaya nakita nila yung kalulatian yan kung paano sila yung nilabas sa Ehipto. Doon nila yung nakita. Yung kapangyarihan na nakita nila kalulatian pa. Sa kanila nakipagtipan ng Diyos. Nakipagtipan doon sa Mount Sinai, di ba? Nakita natin na sa Mount Sinai siya nakipagtipan sa mga Israelita pa rin. Tapos ano pa? Binigay ang kautusan. Yun. Doon na rin binigay ang kautusan. Ang mga panuntunan ng pagsamba, kung paano tayo magsasamba, malalaman ko paano magsamba. Sa mga Israelita nakakalam kasi sila binigyan ng panuntunan ng mga pagsamba. Saka yung pangako para sa kanila talaga. Ayan, yan talaga po sa Israelita yan. Bro Dan, Pa? Bro Dan, ikaw, may dagdag? Hindi po, ano lang, kumbaga parang susugin, parang kumbaga ano po, yung malinaw po talaga sa akin yung yung mga sulat ni Apostle Paul na is sa mga Israelites na mga na-disperse sa mga Gentiles nation. Sila yung pinuntahan ni Apostle Paul para ibahagi yung gospel talaga. Sa Romans, sa mga taga-Galatians, sa mga Ephesians, talaga ang ano niya, yung mga lordship of Israelites, mga Israel. Yun yung nila, sinunod nila doon sa sinabi nung Messiah na ako'y naparito para hanapin ang mga nawawalang tupa ng mga Israel. Kaya sila yung yung pinuntahan ng mga apostle, mga disciples, at doon sila nag-preach sa mga na-disperse ng mga Israelites sa ibang mga nation. Tama. Ito pa, logic lang sinabi nila, nagdadasal sila, hihingi sila ng kapatawaran sa ating Abayahawa. Pero ano ba yung kasalanan ng mga ibang lahi? Wala naman sila kasalanan, di ba? Hindi naman sila nagkasala sa ating Abayahawa, di ba? Kasi hindi binigay sa kanila yung kautosan. Basahin nga natin to,
Amos 3, 1 and 2. Amos chapter 3 verse 1-2. Pakinggan ninyo mga taga-Israel. Ito ang sinasabi ni Yahweh laban sa inyo, na inilabas niya mula sa Ehipto. 2. Sa lahat ng bansa sa ibabaw ng lupa, kayo lamang ang aking itinangi at inalagaan. Kaya't kayo'y aking paparusahan dahil sa inyong mga kasalanan. Kanak, di ba? Ang pinarusahan lang sa mga kasalanan, mga Israelita lang. Di ba? Kasi sa kanila ibinigay yung kautusan. Yan ang malinaw na sinabi diyan ng ating Aba Yahweh sa Amos 3, 1 and 2. Di ba? Hindi ka naman paparusahan ng Aba kung hindi sa iyo ibinigay yung kautusan. Di ba? Kaya tayo mga Israelita, lalo na mga Pilipino, kaya tayo naghihirap di ba? Kaya tanong pagsisikap natin, lagi tayong lugmok sa kahirapan. Isang kahit isang tuka tayo Kasi akala natin tama yung sinusunod nating pagsamba Pero mali pala. Kaya tanong pagsusumikap natin, pinaparusahan tayo ng ating Abayawa, di ba? Naghihirap tayo. Sinasabi natin, nagdadasal na tayo. Ano ba yung kasalanan nagawa ko? Bakit niyo ako pinaparusahan? Yan yung lagi nating sinasabi sa ating sarili, di ba? Dahil sa atin ibinigay yung kautusan Nagkakasala tayo. Hindi natin alam na nagkakasala tayo dahil hindi natin sinusunod yung mga utos niya. Patuloy tayong pinaparusahan. Di ba? Tingnan mo yung mga ibang bansa, yung mga mayayamang bansa. Di ba? Kahit puro kalaswan, puro pagpatay, di ba? Mga mayayaman sila. Napakayamang bansa nila pero ginagawa nila, pumapatay sila. Di ba? Yun yung ibig sabihin na sa atin talaga ibinigay. Sa mga Israelita lang. Di ba? Mga covenant po, buksan po natin yung Exodus chapter 19. Pwede po mag-share. Exodus chapter 19. Exodus chapter 19 verse 5. Ako magbasa? Apa. Wait lang. Exodus chapter 9 verse 5. Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo ay aking itatangi. To 6. Kayo ay gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. Iyan ang sabihin mo sa mga Israelita. Kan. Yan po yung sa sa New Testament, meron po yan yung sinabi na tatawagin tayong royal priesthood and holy nation. Ano kayang verse po yun? 2 Peter 2:9. Anong Bro Yaman, anong verse? 2 Peter 2:9 yun. And then, 2 Peter 1 Peter 2:9. 1 Peter 2:9. But ye are a chosen, a royal priesthood, and a holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into the marvelous light. Yung precept po nung Exodus chapter 19 verse 5 to 6. Covenant ng Aba sa mga Israelita ay makikita sa 1 Peter chapter
2, verse 9. Okay na? Okay po, opo. Okay, sige. Balikan ulit natin yung Hebreo 26:27. Pakibasa ulit up. Hebrews chapter 10. Ikaw muna, bro, Yaman. Ako na. Hebrews 10:26-27, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na may alay pa para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Ayan, di ba? Yung sa Romans, sabi ni Apostol Paul, wag na tayong hindi sinasadya ba natin yung pagkakasala? Di ba? Wag nawa, sabi ni Apostol Paul. Inulit-ulit to sa Hebreo 10:26-27. Wag nating sadyain yung pagkakasala kasi wala nang susunod na handog. Bisaya lang ang nag-iisang handog. Ang naghihintay na lang sa atin yung paghuhukom. Kailan ba yung kakilakilabot na paghuhukom? Yung naglalagablab na apoy. Kailan ba yan, Ak? Basahin natin yung Mark 13:32. Mark 13. Kailan ba yung naglalagablab na apoy na yan? Mark 13:32 reads, ngunit walang nakakaalam ng araw o ang oras na iyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama lamang nakakaalam nito. 33, mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi nyo alam kung kailan ito mangyayari. Kaya pinapaalala palagi ni Apostol Paul na wag na tayong magkasalang muli, di ba? Kasi nga wala nang ibang handog eh. Wala nang ibang aalay pa. Kaya yung pagdating ng oras ng ating Bisaya Yawasay, walang nakakaalam. Kaya hindi natin alam yung grace na ibinigay sa atin ng ating Bisaya Yawasay. Hindi natin alam bukas o kaya susunod na araw, paghuhukom na. Wala nang susunod na araw pa. Di ba? Baga, wala ka ng chance na para sa grace na ibinigay sa'yo. Due date na, kumbaga. Di ba? Ang sabi ni Luke, anong sabi sa Lucas chapter 12 verse 35? Luke chapter 12 verse 35, maging handa kayo lagi at panatilihang maliwanag ang inyong mga ilawan. Ayan, di ba? Di ba? Yan yung lagi nating isabuhay. Panatilihin nating maliwanag ang ating ilawan. Ano ba ibig sabihin yan? Yung lagi tayong kumapit sa kautusan ng ating bayahawa, law, status, and commandments. Panatilihin nating maliwanag ang ating ilawan sa pamamagitan ng pagsunod natin sa ating bayahawa, sa mga commandments niya. Di ba? All praises to the Most High. May dagdag pa kayo, Ak? Okay na tayo? Oo, ayun na. Kasi, yun nga, dapat yung pangalos na yan, ay kita sa buhay natin, nagliliwanag yan sa buhay natin. Kaya nga, diba? Like to the Gentiles. No, light tayo sa mga hintil na Israelita. Kaya nga. Up, done. Wala kang sound. Ay,
Nakasangdak. Kaya muli na ako pagka Israelites. Liwanag talaga tayo. Doon sa Oo, nagliliwanag talaga yan. Nagliliwanag ng mga Israelites yan. Paano nagliliwanag si Cristo, di ba? Magiging ganun din yung mga Israelites pagdating ng panahon. Nagliliwanag din yan siya. Diba sa Revelation, nagliliwanag siya doon. Aha. Sa Revelation. Oo, nagliliwanag. Yung mga Israelites, nagliliwanag din yan. Sa Isaiah 60 yata yun, no? Yun. Yung buong Isaiah 60. Ando doon. Isaiah. Doon na yung mababasa. Tayo ang ilaw ng sanlibutan. Ganda. All Isaiah praises to 60. the Most High, Abayahawa, Basam, Kan. Amasyak, Yahwasai, Kam Yasarala, Come. Yung Sharala. Kam Yasarala. Sala. Happy Sabbath po. Happy Sabbath mga kapatid. Hmm. Close na kami.